Kristo. Magsipo tayo sandali, no? Muli mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. No? Alam natin na mayroong mga lugar sa iba't ibang bahagi ng mundo na talagang dinadayo ng iba't ibang mga tao. Yung iba nga ay kung saan-saan pa nanggagaling para lamang sila ay magpunta doon. Bakit? Sapagkat yung mga lugar na yun ay kanilang nababalitaan na mayroong nangyayaring himala o mayroong nangyayaring milagro. Kaya sila ay pinupuntahan, talagang dinadayo ng napakaraming tao. By word of mouth, kumakalat ang balita tungkol sa mga lugar na yun. Alam po nyo, katinong panahon ni Jesus, mayroon ding ganoong mga kwento na ating nakita sa ating ebanghelyo sa ngayon. Yung tinatawag nilang Bethesda, isang lugar kung saan mayroong deposito ng tubig. At balita sa buong bayan, kahit noon pa man, na kapag nagpunta ka sa lugar na iyon at ikaw ay mayroong karamdaman at yung tubig ay gumalaw, ang kanilang iniisip, may bumababang anghel para guluhin, ang sabi nga sa ating ebanghelyo, para kalawkawin ang tubig. At kapag ikaw ay lumusong sa tubig na iyon, ikaw ay gagaling. Kaya pinupuntahan talaga ng mga Hudyo kahit noon pa man ang lugar na iyon, ang deposito ng Bethesda. At sa ating ebanghelyo, nandoon si Jesus. Pero maganda po itong ating ebanghelyo, bakit? Sapagkat kitang-kita natin na mayroong iba't ibang uri ng karamdaman o mga taong may karamdaman ang nakaikot sa mismong deposito ng tubig ng Bethesda. Silang lahat ay nag-iintay sa paggalaw ng tubig. Silang lahat ay umaasa na sila ay gagaling. Sila ay nandoon para mabago ang kanilang buhay. Pero yung ating pong ebanghelyo, mga kapatid, mayroong isang tao na napansin si Jesus. Isipin po natin, ang dami-daming mga may sakit sa lugar na iyon. Pero mayroong isang tao na napansin si Jesus. At ang sabi ng ating ebanghelyo sa ngayon, doon ay may lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Ilang taong may sakit yung lalaki? 38 taon, 38 years. Ilang taon si Jesus nung nagsimula ng kanyang ministeryo ng pangangaral? 30 years old. No? Ibig sabihin, mas matagal pa kaysa kay Jesus yung karamdaman ng lalaking may sakit na nag-iintay ng kanyang kagalingan. Sa ating ebanghelyo, hindi niya kilala si Jesus. Sa ating ebanghelyo, walang binabanggit na siya ay may pananampalataya kay Jesus. Pero nung oras na iyon, ang malinaw, nakita siya ni Jesus sa likuran ng napakaraming mga taong may sakit. At ano ang tanong sa kanya ni Jesus? Ibig mo bang gumaling? No? Siguro marahil atin nang narinig sa mga pagninilay, bakit ba si Jesus nagtanong doon sa lalaki na ibig mong bang gumaling? Sapagkat marahil ang kanyang karamdaman sa loob ng 38 taon ay naging bahagi na ng kanyang buhay. Maaaring siya ay nawala na ng gana. Maaaring sa isang banda, automatic na lamang sa kanya na laging nagpupunta sa deposito ng Bethesda, katulad ng ginagawa ng ilang mga tao na nandoroon. Pero maganda pong ating pagtuunan ng pansin yung sagot ng lalaki. Hindi katulad ng ilang pangyayari, ang sinasabi ng lalaking may karamdaman ay, Panginoon, ibig ko pong makakita, o ibig ko pong gumaling. Ang sabi ng lalaki sa ating ebanghelyo, nung siya'y tinanong ni Jesus, ibig mo bang gumaling? Ano ang kanyang sagot? Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako doon ay may nauuna na sa akin.
Napakalalim ng sagot ng lalaki na magandang ating pagnilayan ngayong araw na ito. Ang sabi ng lalaki, Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig, patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin. Mga kapatid, 38 taon yung lalaki ay may karamdaman. Sigurado naman sa loob ng 38 taon, maraming tao ang nakakita sa kanya. Maraming tao ang nakabatid ng kanyang karamdaman. Maraming tao ang nakapansin na laging nandoon yung lalaki at umaasa na siya ay mauuna sa tubig para siya ay gumaling. Pero tingin ko, ito ang naging problema ng mga tao nung panahong yun. Ano yun? Dalawang I. Yung unang I is indifference. Wala silang pakialam sa iba. Kasi ang bawat isa ay nakatutok sa kanilang mga sariling karamdaman. Minsan tingin ko tayo din. Minsan tayo ay lumalapit sa Diyos, tayo ay nagdadasal sa Diyos, tayo ay nagdedebosyon sa Panginoon, pero yung ating tutok ay nasa ating mga sariling panalangin. Yung ating karamdaman, yung karamdaman ng ating pamilya, yung mga problema na ating pinagdaraanan, yung ating mga intensyon, yung gusto nating makapasa sa exam. Madalas tayo din, katulad ng mga tao nung panahon ni Jesus, tayo ay nagiging very indifferent sa mga tao sa ating paligid. Parang ating di napapansin ang ilang tao na nakapalibot sa atin at ilang tao na katulad din natin ay umaasa at nangangailangan ng awa at habag ng Panginoon. Pero pangalawa, ang tingin ko ang problema rin nung panahong yun is hindi lang yung indifference, kung hindi yung individualistic. Kapag sinasabi nating individualistic, to each his own. Kaya nga ang sabi ng lalaki ay, patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin. Una-unahan, para bagang sinasabi ng lalaki, meron pong mas mabilis sa akin, may mas maliksi sa akin, may mas nauuna sa akin. Pero minsan tayo din, una-unahan tayo at hirap tayong magpaubaya sa ating kapwa. Hirap nating sabihin sa ibang tao, ikaw muna, saka na lamang ako. Ikaw muna ang tumanggap ng biyaya dahil ikaw ang mas matagal na nag-iintay ng biyayang yaan. Iilan lang sa atin ang handang magpaubaya. Bakit? Kasi madalas tayo rin mismo nagmamadali, tayo mismo ay nag-uunahan. Kaya nga tingin ko magandang hamon po itong ating ebanghelyo sa ngayon. Tuwing unang Martes ng buwan ay ating pinagdiriwang ang Misa Debosyon sa ating mahal na ina, ang Birhen ng Katuwiran. Umaasa tayo, dadami ang mga deboto. Pero mga kapatid, wala naman talagang himala na nangyayari sa lugar na ito. Maaaring sa isang banda, wala pang mga kwento na nababalitaan na mayroong pilay ang lumalakad, mayroong taong bulag ang nakakakita, mayroong taong ketongin ang napagaling. Maaaring sa isang banda, sa tagal ng ating parokya, walang mga ganoong kwento ng himala na lumalaganap. Pero tingin ko sa ating ebanghelyo, ang talagang may karamdaman ay hindi lamang yung iisang tao sa harapan ni Jesus. Kung hindi ang kailangan ng kagalingan, ang kailangan ng himala, ay yung mga maraming taong nakabalibot sa lalaking yun. Para ang kanilang tuon, ang kanilang pansin, ay hindi lamang sa kanilang mga sarili. Para mamulat din ni Jesus ang kanilang mga mata at makita din ang kanilang kapwa na nangangailangan ng biyaya at ng himala mula sa Panginoon. Mga kapatid, hindi natin kailangan ng milagro. Hindi natin kailangan ng himala para kumalat ang debosyon sa mahal na Birhen, ang salamin ng katuwiran. Kung tayo mismo na taga-Comembo ay magiging mga salamin ni Maria bilang salamin hindi lamang ng katuwiran, kung hindi ng kabutihan sa ating kapwa. Kapag tayo ay salamin, tayo ay nagpapaubaya.
Kapag tayo ay salamin, tayo ay nagpaparaya. Kapag tayo ay salamin, ating hinahayaang mauna yung ating kapwa. Kapag tayo ay salamin, hindi lamang tayo nakatutok sa ating mga sarili, sa ating mga grupo, sa ating mga ministry, sa ating mga organisasyon, kung hindi ating nakikita ang pangkalawakang pangangailangan ng bawat isa. Mga kapatid, sana huwag dumating sa ating parokya na merong isang tao na ang sagot ay katulad ng lalaki sa ating ebanghelyo sa ngayon. Ginoo, wala pong maglusong sa akin. Kapag nakalawkaw na ang tubig, patungo pa lamang ako roon, ay may nauuna na sa akin. Mga kapatid, sana hindi tayo nag-uunahan. Sana walang naiiwan. Sana lahat tayo ay nagtutulungan. At ang ipanalangin natin, sana makalawkaw ng Panginoon ang ating mga puso para ating makita ang pangangailangan hindi lang ng ating sarili, kung hindi ng ating kapwa. Mga kapatid, ang kailangan ng kagalingan ay hindi lamang yung iisang tao, kung hindi yung buong bayan sa deposito ng Bethesda. Kasi lahat sila pwedeng makatulong, lahat sila pwedeng maging daan para yung lalaking yun ay magkamit ng kagalingan mula sa Panginoon. Hilingin natin sa Diyos na araw-araw, hindi lamang tuwing unang Martes ng buwan, kalawkawin ng Panginoon ang ating mga puso para tayo ay hindi lamang nakatutok sa ating mga sarili o sa ating mga grupo, kung hindi ating makita ang pangangailangan ng bawat isa. Amen.